So ngayon mga kababayan, bago po tayo pumunta sa ating mga mahalagang pag-uusapan, meron po tayong nakitang isang clip nitong si Marcoleta na kung saan mga kababayan may nabanggit po na isang kontraktor at yung kontraktor na yon tila yan po ata yung dahilan kung bakit nananahimik ngayon eto pong si Pyra Lucas. So ngayon mga kababayan, total naman, eto tanong ko lang ha kay Pyra Lucas. Total naman mga kababayan, itong si Pyra Lucas nagsabi na po na para siyang Rapi Tulfo in action o siya yung bagong version daw ng Rapi Tulfo in action o bakit hindi niya aksyonan. Ito pong nababanggit na ito ni Senator Dante Marcoleta. So ito, i-play muna natin mga kababayan. Contractors, kasi base sa feedback po nakukuha namin, kailangan din po ninyong makita itong mga contractors awarded na no less than 1 billion. 1 billion above, meron din po. Katulad po ng 11-16 Construction, Northern Builders, Third Star Builders, Juros Development Corporation, RA Pahati Construction and Supply, Ulticon Builders, AL Salazar Construction Inc., AC Soliben Construction, Santo Cristo Builders. Kailangan po niyong busisiin din ito. Nandito po ang maraming multo, Mr. Secretary. So ngayon mga kababayan, ito kasi yan. Bakit ko ipinakita sa inyo, bakit ko ipinlay? Mga kababayan, itong video ni Senator Dante Marcoleta. Kasi nabanggit po dito yung Northern Builders and Santo Cristo mga kababayan o Sitio Cristo Builders na kung saan mga kababayan ay iniimbestigahan po ng Senado. At allegedly, yung nagmamay-ari po nitong Northern Builders mga kababayan ay walang iba kung hindi itong si former Mayor Angeles. Kung matatandaan nyo mga kababayan at yan po ay kaibigan ni Pyra Lucas. So ngayon, kukumustahin lamang po natin itong si Pyra Lucas mga kababayan kung ano na nga ba ang update sa kanyang ipinaglalaban. Kala ko ba anti-corruption siya at malarapi Tulfo in action itong kanyang galawan. At di ba kung mapapansin nyo, binabatikos niya yung mga politiko diyan po sa Tarlac. So ngayon, ang tanong ko kay Pyra Lucas, bakit tila nung kaibigan mo na or yung kaibigan mo na ang nasasangkot, bakit bigla kang nanahimik? Akala ko ba anti-corruption ka at tapat ka sa ipinaglalaban mo at para sa bayan ang ipinaglalaban mo? Bakit hindi mo mapuna-puna? Ito pong si Congressman Angeles, di ba na allegedly ay nagmamay-ari nitong Northern Builders na di umano nagsabi pa nga dati na flood control free na ang Tarlac, pero marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang nakakaranas pa rin po ng matinding pagbaha dyan. So ngayon, mismong si Senator Dante Marcoleta na ang nagsabi na may mga multo rin dyan sa mga kontraktor na yan. So ibig sabihin, kung may mga multo dyan sa kontraktor na yan at kung hindi pa flood control free ang Tarlac, ibig sabihin may hocus pocus na nangyari. So ngayon, kung talagang para sa bayan ka, Pyra Lucas, sana naman, ipunahin mo din. Usampahan mo din ang kaso, yang kaibigan mo. Kung talagang may katotohanan na sangkot po yan dito at nagmamay-ari ng Northern Builders. Kasi yung sinabi po dati ni Congressman Angeles na di umano mga kababayan, flood control free na po ang Tarlac, isang malaking kalokohan po yan. Kasi marami sa mga kababayang Pilipino pa rin po natin ang binabaha diyan po sa Tarlac. Ano po? Anyway, mga kababayan, so ngayon, ituloy pa natin yung usapan na yan natin dito naman sa isa pang balita na nakita po natin mga kababayan na kung saan yung pala pong pangangalap ng perma nito pong sina Alputera mga kababayan, di umano may mga kapalit pala daw. Kaya kahit yung mga bata na minor de edad, pinapipirma din. Ano po, pilit pang pinapahawak ng placard na nagsasabi na tumitindig sila kay Digong kahit hindi naman po alam ng mga kabataan yung ipinaglalaban ito pong sina Alputera. So ngayon, hindi na lang po basta mga kababayang Pilipino po natin yung ginagamit nila, kung hindi yung mga kabataan din mismo gamit na gamit po ng mga ito. So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, sabi po dito, pirma kapalit ng soft drinks at daw pagkain. Ilang DDS sa Tay Kami naman, bistadong pumipirma kapalit ng soft drinks at rice meal. Ilang bata nasuhulan at inuuto na rin daw mga kababayan. So ngayon kung makikita nyo, ayan o. Ayan o mga kababayan. O, kapalit ng pagkain, yung pirma. Sabi ko sa inyo, yung mga kababayang Pilipino po natin, pati nga mga bata o pinapipirma. Yan o. Diba mga kababayan?
Sabi ko nga po sa inyo, yung mga kababayang Pilipino po natin, hindi po yan mauuto ni na Alputera. Ano po, kung hindi po nila susuhulan, di umano ng pagkain mga kababayan, or di kaya po soft drinks para lamang po mapapirma. Kasi sa totoo lang, ang mga kababayang Pilipino po natin mostly, gusto po talagang mapapanagot. Ito pong si Digong mga kababayan at yung mga kasabwat po nito na katulad ni na Senator Bato de la Rosa. Kaya nga ako mga kababayan sa totoo lang, ito'y nung isang araw pa nating kinukundina. Kasi nga maliwanag mga kababayan na yan po ay pang-uuto lamang bukod sa paso. Yung rehistro ng ginagamit po nilang ban sa pangangalap nila ng perma, maliwanag din naman kung ano po talaga ang tunay na hangarin nito pong si Al RY at nito pong si Alputera mga kababayan. Kung hindi tulungan ng mga Duterte na ipanalo si Sara Duterte sa darating na 2028. Kung maaari nga, kung kakayanin ni Al RY na mag-finance para patalsikin si PBBM, nagawa na nila yan. Kaso nga lang ang problema, malakas pa rin po sa tao ang ating mahal na presidente at sinusuportahan pa rin ng marami sa ating mga kababayan. Kaya nahihirapan po sila na gumawa ng mga hakbang na makakapagpahamak din sa kanila mga kababayan. Pero ang maliwanag po dito, dire-diretso pa rin yung ginagawang hakbang ni Alputera para po sa pangangalap ng perma dahil nga po funded at sinusuportahan siya nito pong si Al RY aka Small Boy mga kababayan. So ngayon, alam din naman natin mga kababayan na ang purpose po talaga niyan, maliwanag pa sa sikat ng araw, ay para ipanalo si Sara Duterte sa darating na 2028. At habang nangangalap sila ng pirma mga kababayan, ay maliwanag din naman na ang pinaggagawa ni Sara Duterte sa glip na magtrabaho, ayan, umakyat sa bundok at doon po namulot daw ng basura mga kababayan. So kung mapapansin ninyo, sabi po dito, VP Sara napikon sa pumumulot ng basura sa bundok. Vice President Sara Duterte namulot ng basura sa bundok. Nainis sa ginagawa, DDS natutuwa pa daw mga kababayan. So ibig sabihin, habang namumulot daw itong si Sara Duterte, naiinis daw po ito. Dahil nga, hindi naman mga kababayan talaga niya gusto yang kanyang ginagawa. At saan ka naman nagkatala? Ang Vice Presidente dapat ang ginagawa, tinutulungan ng Presidente na pagandahin ang Pilipinas at ibangon ang Pilipinas, hindi mag-hiking at doon magpakita na kunyari namumulot ng basura para may masabi na may ginawang trabaho. Kahit wala naman po talaga. Tapos ang nangyayari pa dito, yan ba ang gustong ipanalo ng mga DDS mga kababayan sa darating na 2028? Wala nga pong pakinabang sa Pilipinas mga kababayan. Kaya nga ako talagang itong ginagawa ni Al RY sa pagpinas mga kababayan dito kay Alputera ay isang malaking kagaguhan lamang po yan. Di umano mga kababayan. Kasi maliwanag naman po na kahit wala ng silbi at hindi nagtatrabaho, di umano yung ating Vice Presidente, patuloy pa rin po nilang sinusuportahan. Kasi syempre nga, may agenda. Mga kababayan, may agenda ito pong mga ito. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa issue na yan.